her son not to be a womanizer. Nanay pa lang ang unang magtuturo sa anak na lalaki na huwag maging babaero. Nanay. Ngayon, kung yung nanay, konsentidor, iyak lang ng iyak sa sulok, tiis lang ng tiis ang kanyang sariling asawa ay babaero at pabaya, indirectly, tinuturuan niya ang kanyang anak na lalaki ng anak, okay lang na maging pabaya at babaero. So yung nanay, kung paano niya itrato yung tatay, kung yung tatay ay mali-mali ang ginagawa, nagtuturo siya sa kanyang anak kung paano mangunguna naman sa sariling bahay niya kung naging padre de pamilya niya ang kanyang anak. A major ministry of a mother is to prepare her son to be a good husband. Tinitry mo ang anak mong lalaki na maging thoughtful sa babae, matulungin, magalangin, considerate. First to you as his mother, then to his sister or sisters. Tinitry mo ang anak mong lalaki maging matinong lalaki at mabait sa mga babae. Hinahanda mo ang iyong anak na lalaki na maging mabuting husband. A good mother turns over to her future daughter-in-law a good husband. Kung nagpapakatino ang isang ina, ginagawa niya ang tama, mabuting pagpapalaki ng anak na lalaki, sa araw ng kasal ng kanyang anak na lalaki, dapat masabi niya sa kanyang manugaming babae, all his life, tinrain ko siya para maging mabuting husband sa'yo. Yun ang role ng matitinong mga mother-in-law. Hindi yung mother-in-law na nakikipag-compete sa daughter-in-law, ikinasal na nga yung anak doon sa asawa, inaagaw pa uli yung anak, samantalang siya naman ay may sariling husband, yung tatay ng anak niya. Kung minsan magulo ang mga pamilya, kasi yung mga lola, nalilimutan nila ang role nila, i-turn over sa manugang yung kanilang anak na lalaki, na matinong lalaki, magiging mabuting husband and father. At pag nagawanan niya yon, minahal naman niya ang kanyang anak, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Your son will never forget how good a mother you are to him, and he will never forget to love you. But do not confuse your role and the role of your daughter-in-law. Ang matinong biyenan ay buong pusong isinusuko ang kanyang anak na lalaki doon sa kanyang magiging manugang na babae para maging matino, mahusay, tahimik ang buhay ng dalawa at hindi niya ginagawa ang sarili niyang issue at divisive issue at papapiliin mo pa yung anak mo, yung asawa mo o ako na nagpalaki sa'yo. Hindi dapat dumadating sa ganung point. Ikaw na dapat na ina ang nagtutulak sa iyong anak na be a good husband to your wife, be faithful to your wife. Hindi ikaw pa yung namamagitan. Kailangan nagsisimula doon sa nuno. Sa ugat pa lang, malalaman mo na kung ang puno ay magiging mabunga. And the Proverbs 31 mother teaches her son to not be a drunkard, in fact to be sober, to be in control of his behavior. Anak, magiging king ka, magiging governor ka, magiging manager ka, kailangan hindi ka lasenggo. At nabasa natin, sabi ng nanay, ang paglalasing ay para lang sa mga walang pag-asa. Kailangan languin nila ang utak nila para malimutan nila ang mga pagdurusa nila at mga kabiguan. Pero ikaw na responsableng tao, hindi ka dapat maglasing. Kasi pag nalalasing ka, nakakalimot ka ng iyong tungkulin sa iyong kapwa, nagiging pabaya ka sa mga mahirap at mga maralita, kailangan lagi kang mag-inom. Behind a very successful man is a mother that teaches him to be a good man. Proverbs 31 mother teaches her son to be a defender of the weak, to be just, especially to the weak. And she teaches her son to value and treasure his wife. Ginagawa ng nanay ang lahat para itulak, tudyuhan, i-encourage ang kanyang anak na lalaki na maging matapat na husband doon sa kanyang magiging manugang. Ang matinong nanay, hindi kinukonsinti ang anak na lalaki na nambababae at kasama pa siya kakutsapa at inililihim niya sa kanyang manugang na babae. Kaya kung magpapakatino ang lahat ng biyanan, maraming problema ang masasaayos. Hindi ko mo anak mo, lagi mong kakampihan, toleratin mo, may anak ko kani-kanino, tapos pagkakasama kayo na nililin lang nyo yung babaeng
kanyang pinakasalan. It starts with the grandparents. You teach your son to treasure your wife, not the reverse. The Proverbs 31 mother teaches her son how to assess the worth of a wife to be. Sinasabi niya, anak, ito yung ideal. Siyempre, binigay niyo dito ideal. Hindi naman lahat ng babae pwede pumasa sa standard na to. Pagka malapit-lapit na, 85, 80, pwede na yun. Mas mataas ang score, mas maganda. Pero sino ba naman ang 100% makakapasa sa standard nitong biyanan na to? Medyo mahirap din siya maging biyanan, ha? Kasi ang taas sa standard. Pag yung biyanan mo, talagang sinusukat kung gaano ka kagaling mamlansya, gaano kasarap ang iyong sinigang, gaano kalinis ang iyong bahay, gaano kalinis ang iyong ref, ang iyong mga tsinelas, mga kaldero. Mahirap din biyanan yun. Ang pinag-uusapan dito ay standard, what is desirable. Pero siyempre, kung ito na yung napangasawa ng anak mo, no return, no exchange, mahalin mo na rin. At kung kaya mo pa rin siyang na-train, tulad ng pag-train mo sa sarili mong anak, i-train mo pa rin in a loving way that will not be rejected kasi hindi judgmental at hindi masungit. Ideal pa lang to pag namimili pa lang. Pero kung nandyan na, napakasalan na, mag-asawa na, make the most out of what is already given. The Proverbs 31 mother teaches her son to respect his wife and to praise his wife. Anak, lagi mong pupurihin ang asawa mo. Mahirap maging wife and mother to your children and a daughter-in-law to me. So, encourage your wife. Pupuri-purihin mo siya. Mga kapatid, one secret of a happy family is a wise and godly mother-in-law or grandmother.